Mr. Speaker, I move to defer the consideration of the budget of the Department of Health. Hello Basilan! Ako ang inyong katropa, Mish Pio, at makakasama ninyo ako sa panibagong episode ng Tatak Mujib. Free Palestine! Yan ang panawagan ng mga Muslim, Kristiyano o anumang relihiyon na dumalo sa Peace and Prayer Rally for Palestine sa Bonifacio Shrine sa Manila. Noong Nobyembre 21, nagkaroon ng Metro Manila Muslim Leaders Assembly in Solidarity for Palestine, kung saan sa pangunguna ni Deputy Minority Leader and Representative of the Lone District of Basilan, Mujib Hataman, nagpulong-pulong ang mga Muslim leaders ng iba't ibang sektor sa Manila at kanilang pinag-usapan ang kahalagahan ng pagtulong at paggawa ng aksyon upang mabigyang boses ang nangyayari sa Palestine. Matapos ang pagbibigay ng kani-kanilang mga pahayag ay nagkaroon ng open forum. Ilan sa mga dumalo ay ang One Bangsamoro Movement, National Commission on Muslim Filipinos at iba't ibang Muslim organization na kung saan isa sa kanilang napag-usapan ay kung kailan at saan gaganapin ang Peace and Prayer Rally. Na mga rally dahil dito sa nangyayari ngayon sa Gaza at sa Palestine. Kung tutuusin, mas malaki at marami pa ang pagkilos sa mga bansa na hindi Muslim. Halimbawa sa London, sa iba't ibang state ng Amerika. Kasi ito naman yung mga defender talaga ng Israel. Actually, ito yung mga main supporter. Kung pansinin nyo at balikan nyo yung mga pulong, mga pag-uusap, mga resolution sa United Nations, usually itong bansa na to, yung mga humaharang. Kahit even yung resolution na para suportahan na continuing yung operations ng Israel laban sa Hamas, ang main proponent nito yung Amerika at UK. Pero kung sino yung nagharang sa Security Council itigil na dapat magkaroon ng ceasefire for humanitarian purposes, ang nagharang din at nagveto yung US, pati yung mga ibang ally niya, Japan, alam ko, pati yung United Kingdom. Pero yung ibang bansa talagang sumusuporta for humanitarian ceasefire. Ano yung idiot ngayon na kailangan na suporta? Actually, yung pagpasok ng pagkain, pagpasok ng mga gamot, pagpasok ng mga tubig. Pero ang totoo niyan, ayaw talagang, kumbaga hindi binubukas at ayaw ng security. Kumbaga, na-veto yung resolution na yon. Tayo bilang Muslim, alam naman natin kung anong obligasyon natin, di ba, sa kapwa nating Muslim. Maari sabihin ng ilan ano ang pakialam natin, ang layo-layo naman ng Palestino. Pero tandaan nyo, napaka-historic at napaka-makasaysayan at talagang isa sa mga pinaka-importanteng bansa at masjid sa mga Muslim andito sa Palestine, sa Jerusalem. Kaya tingin ko, hindi lang, actually beyond yung religious obligation natin, talagang bilang tao, may obligasyon tayo. What more bilang Muslim, mas matindi yung obligasyon natin. So kung kayang gawin ito ng mga non-Muslim countries, ng mga non-Muslim individual para suportahan yung plea ng mga Palestino, tayo naman bilang mga Muslim Pilipinos, bilang mga Bangsamoro, ano yung mga dapat nating gawin? Kami dito sa Congress, may mga ginagawa, pero siyempre hindi sapat.
kailangan mas matindi yung pressure na dapat magkaroon talaga ng ceasefire agad-agaran at humanitarian ceasefire. At ito yung mga panawagan. Dito sa Pilipinas, ang dami ng mga movements na binubuo. At alam ko kahit yung mga Muslim organizations, marami na rin kumikilos. Pero baka iniisip namin, ako personally, sinabi ko nga kila Kasim, baka pwede natin gawan ng paraan na tayo mismo mag-lead tayo ng isang malakihan. Halimbawa, sa iba't ibang lugar sa BARM, alam ko meron ng mga pagkilos, Cotabato, Basilan nung Sunday, sa Sulu alam ko meron na. Alam naman natin yung center talaga ng lahat ay dito sa Metro Manila. Kaya sabi ko kay Kasim, baka pwede lahat ma-invite natin, mag-usap-usap tayo. Wala namang plano. Actually, magpaplano pa lang tayo ano yung mga gagawin natin sa humanitarian considerations, pati yung obligation natin bilang mga tao. Dahil masyado na tong ginagawa sa kanila. Ako ang tingin ko rito, kung hindi to matigil, baka balang araw mawawala yung Palestino diyan mismo sa Palestine. Ako, sasama ako rito sa pagkilos na to. Una, bilang tao. Pangalawa, bilang Muslim. Pangatlo na bilang leader din ng Muslim. Noong Nobyembre 23 naman ay nagkaroon ng ikalawang pagpupulong kung saan 9 na barangay chairmans, administrators ng moske at iba't ibang Muslim organizations ang dumalo. Dito, pinag-usapan kung saan at kailan gaganapin ang Peace and Prayer Rally na kalaunan ay napagkasunduan na sa ika-3 ng Disyembre ito gaganapin. Lang ho ang pagpapatawag na to. In fact, kahapon lang, bigla nung nasa Basilan ako dahil nagkaroon ng rally, kasama ko si Mayor Hanibud, Mayor ng Maluso, biglang kami rin ang kumbaga spontaneously, yung mga tao bigla na lang nagdadatingan doon sa isang rally na through social media lang yon. So madami ang pumunta, voluntaryo ang pumunta. So eto, parang in-initiate ko kung kayang gawin halimbawa sa Marawi, sa Cotabato, sa Basilan, bakit hindi rin natin kayang gawin dito? Dahil tandaan nyo, ang lahat ng media, ang lahat ng embassies, ang embassy ng Amerika andyan lang, ang embassy ng Israel andon lang sa BGC. Ang lawak, kaya nating minsan magsama-sama nga, mag-ipon-ipon kung pinapaipon tayo ng sino-sinong politiko. Wala naman tayong mapapala doon pagkatapos ng eleksyon, hindi rin tayo papansinin. Pero ito, kung mag-ipon-ipon tayo, alam natin, meron tayong reward na aabangan sa huling buhay natin. Di ba? Pero tayo minsan kung makakita lang ng nagko-concert ng mga artista na nagrarally, voluntaryo pinupuntahan natin. Bakit yung ibada hindi natin kayang mag-voluntaryo at hindi natin kayang gawin? Yung pagka-leader natin sa tama, di ba? Gamitin natin ang pagka-leader natin beyond doon sa constituents natin. Dahil Muslim tayo, meron tayong obligasyon sa mundo, pero higit sa lahat, meron tayong obligasyon sa akhirah. Alam natin lahat. Bata ka man, matanda ka man, tandaan mo, mamamatay ka rin balang araw. Kaya dapat maghanap-hanap tayo ng magandang baon natin sa pagkamatay natin. So yun yung dapat natin gawin. Ako kung tutuusin, hindi ko to trabaho, hindi naman to Basilan eh. Ang bumuboto lang sa akin, taga Basilan. Pero sabi ko nga, hindi ako congressman na humarap sa inyo ngayon. Kung hindi dahil Muslim ako, dahil tao rin ako, at tao rin at Muslim din yung ibang naapakan doon sa sitwasyon sa Palestino. Free Palestine! Yan ang panawagan ng mga Muslim, Kristiyano o anumang relihiyon na dumalo sa Peace and Prayer Rally for Palestine sa Bonifacio Shrine sa Manila. Bago pa man nagrally sa Metro Manila, una nang nagkaroon ng Palestine Rally sa Isabela City Plaza. Kasama ang iba't ibang mga personalidad sa lungsod sa pangunguna ni Mayor Siti Jalia A. Turabin Hataman. Tunghayan natin muli ang makasaysayang kaganapan na ito. Because no mother should allow na nakikita ang naghihirap na mamatay ng walang kalaban-laban ang kanyang mga anak. Okay? Andito ako, hindi lang bilang Muslim, kundi bilang tao. Dahil ang nangyayari ho sa Gaza, hindi lang ho mga Muslim ang biktima. Sinasabi ho natin
natin na hindi ho religious ang nature ng conflict. Totoo ho yun dahil hindi ho pinaglalabanan natin or pinag-aawayan natin kung anong relihiyon ang tama. Pero dapat mag-figure in din po ang religion. Bakit? Dahil kung ang relihiyon mo ay nagtuturo ng humanity, kung ang relihiyon mo ay nagtuturo ng kung ano ang tama, kung ang relihiyon mo ay nagtuturo tungkol sa hustisya, edi dapat panindigan ho natin yung pananawagan natin para sa kapayapaan. Ang hiling ko ho sa lahat, alamin ho natin yung buong kwento. Alamin ho natin, hindi lang yung nangyari noong October 7, kundi yung ilang dekada ng kwento ng Palestine at ng Israel para alam ho natin kung anong posisyon ang tatayuan natin. Alhamdulillah, napakarami hong pagkakataon, napakaraming mali sa mundong ito na tiningnan lang natin, tikom ang mga bibig natin. Pero alhamdulillah, may isang araw ngayon, may isang araw na nanindigan tayo para sa tama. May isang araw na hindi tayo natakot magsalita. May isang araw na hindi tayo natakot lumabas at sabihin sa mundo na tama na. Tama na at sana magising na ho lahat ng mga leaders natin na hindi na ho payagan kung ano ang nangyayaring karahasan ngayon. At tulad ho ng sabi ko kanina, pag-aralan natin, intindihin natin ang history ng conflict na ito para hindi ho yung panawagan natin ay ngayon lang sa insidenteng ito, kundi alam natin kung ano dapat ang permanent na solution sa nangyayari sa Palestine at sa Israel. And of course, pag nanawagan tayo ng kapayapaan, sana manawagan tayo para sa lahat na rin ng sangkatauhan. So maraming salamat po. At sana patuloy nating ipaglaban kung ano yung tama, hindi lamang sa araw na ito. Alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muslim, hindi mo kailangan maging Palestinian, basta tao ka lang, tao ka ba, may nanay ka ba, may tatay ka ba, may asawa, may kapatid na minamahal mo sa buhay. Kung meron, di pwede na yun na yung dahilan na kailangan mo para magsalita at para mapakinggan at para malaman nila na itong mga inosente sila ang dahilan kung ba't andito tayo ngayon. Ilan sa kanila yung andon ngayon, yung mga bata? Paano kung andito sila? Yung mga pamilya, yung mga tao na nandoon ngayon na nagaranas ng violence at binobomba araw-araw, kung andito sila ngayon, sana napakita pa natin na mahal natin sila. Nakaupo pa sila sa ating mga bahay. Napakita sana natin na may pakialam tayo sa kanila. Pero wala sila dito ngayon. Andoon sila sa Gaza, binobomba, pinapatay, na parang hayop lamang ng tao naman sila. Kaya andoon sila, andito tayo, sobrang nakakainis na wala tayong ibang magawa para makatulong. Pero at least, alhamdulillah, andito tayo lahat ngayon para mapakinggan. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Kaya sige, kung hindi tayo makapunta doon, edi dito na lang tayo. Kung di sila makikinig, edi bahala na. Pero hindi tayo mananahimik. Sige, iyak tayo, sigaw tayo, hanggang maubos ang ating luha,
hanggang mawala ang ating boses, hanggang mapagod na tayo dito sa ulan ng nakatayo, hindi pa rin tayo titigil. Sisigarin natin, from the river to the sea, Palestine will be free! from the river to the sea, Palestine will be free! from the river to the sea. Palestine will be free! Tuloy po ang laban para sa inosente, para sa kabataan, para sa mga nanay, tatay, kapatid, at sino paman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Bana, and today is my first day in Philippines. I was just walking and I saw the flags, and I came here. Alhamdulillah, I saw you all and I came here because seeing you with the solidarity of Palestine makes my heart so warm to see all of this. Me and my husband, we live in Austria, and as you know, in the Western world, in Europe, in the US, we are censored. We can't speak freely about Palestine, and the West is supporting Israel. The West is against the Palestinians and the freedom, and no one's free unless we're all free. Allahu Akbar. Ito sa ginawa natin sa gitna ng init ng araw at sa gitna ng ambon ng ulan, andito pa rin tayo. Pero wag tayong titigil, hindi lang po dapat ngayong gabi. Tandaan nyo, nung nag-ceasefire 4 na araw, matapos lang ang oras ng ceasefire, binomba ulit ang Gaza. Hanggang ngayon ay ginigera sila. Pero dapat tayo, hindi natin kailangan pumunta at makipaggera. Ang mahalaga, marinig ang ating boses kasama ng boses ng sangkatauhan sa buong mundo. Nakita nyo sa United Kingdom, nakita nyo mismo sa Amerika, sa loob mismo ng Israel, ang kanilang mamamayan ay kumikilos upang pabagsakin na at wakasan ang di makataong puwersa at gobyerno nila. Maniwala kayo hindi, darating at darating ang panahon, lahat ng mapang-api, lahat ng mapagsamalantala ay babagsak at babagsak dahil merong buong may kapal. Sa inyong lahat, huwag tayong titigil, kilos tayo ng kilos, ipakita natin, iparamdam natin. Tulad ng sinabi ng Rasul, dapat masakit sa atin ang sakit nararamdaman ng ating mga kapatid na Muslim. Kung nasasaktan sila, dapat nasasaktan tayo. Kung mahal natin ang ating mga sarili, dapat mahal din natin ang ating mga kapwa. So sa inyong lahat, huwag tayong tumigil na magmahal. Huwag din tayong tumigil na umilos. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuh. Ang pagiging isang leader ay tunay ngang hindi madaling gampanin. Gayunpaman, hindi ito naging balakid sa ating Congressman Mujib Hataman upang ipakita hindi lamang sa lugar na kanyang nasasakupan, kundi maging sa buong mundo sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Peace and Prayer Rally ang pakikisimpatya sa nangyayari ngayon sa Gaza. Magkikita tayong muli para na naman sa isang kwento ng tapat at totoong serbisyo para sa mga Brasilenyo. Ako ang inyong katropa, Mish Pio, at ito ang Tatak Mujib. Mr. Speaker, I move to defer the consideration of the budget of the Department of Health.